Pagkaraang malaman ni Marcos na buntis si Bianca, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan nilang dalawa. Di man agad sinasabi ni Marcos pero ramdam ni Bianca ang panlalambot sa puso nito. Araw-araw dinadalan siya ni Marcos ng pagkain. Baka nagugutom ka na, sabi ni Marcos habang inaabot ang mainit na sopas. Kailangan mong kumain ng tama para sa inyo ng baby. Lagi nang maaga na umuuwi si Marcos. Wala na ang dating pagod na itsura ng lalaki na abala sa negosyo. Kapag nakauwi si Marcos, hindi na tahimik ang buhay. Pinag-uusapan nila ang mga araw nila, ang kondisyon ni Bianca at minsan natatawa si Marcos sa mga kakaibang cravings niya. Habang lumilipas ang linggo, naging magaan ang samahan nila. Hindi nila namalayan na unti-unti na silang lumalapit sa isa't isa. Hindi bilang dalawang taong napilitan lamang sa sitwasyon. Kung hindi, bilang dalawang taong natututong umasa sa isa't isa. Isang hapon, sabay nilang sinabi ang balita sa mga magulang ni Marcos. Niyakap kagad siya ng ina ni Marcos. Bianca, apo ko ang dinadala mo. You are family now, iha. Sabi nito na may halong masayang humahaplos sa tiyan ni Bianca. Kalimutan mo na mga sinabi ko sa iyo noon. Dala lamang yun ang galit at problema sa negosyo. Ang mahalaga ay maging maayos kayo ni Marcos alang-alang sa inyong anak. Nakangiting saad ng ginang. Nag-iba rin ang trato sa kanya ng ama ni Marcos. Kung dati malamig at formal, ngayon ramdam ni Bianca ang paggalang at pag-aalala na parabang matagal na siyang bahagi ng pamilya. Sa unang pagkakataon, di na siya nakaramdam ng takot o pagkailang. Sa halip, ramdam niya ang isang tahimik na saya, isang posibilidad na baka may magandang patutunguhan ang lahat. At sa gilid na iyon ng kusina, habang pinagmamasdan ni Bianca ang masayang pamilya, nahuli niya na nakatitig sa kanya si Marcos. May ngiti sa labi, para bang unti-unti na siyang nagiging mundo nito. Lumipas pa ang ilang araw matapos ang pagbisita nila sa magulang ni Marcos. Mas naging magaan at mas naging tahimik ang mga gabi nila sa mansyon. Galing check-up si Bianca at sinamahan siya ni Marcos. Pag-uwi nila, nagluto si Marcos ng simple lamang na hapunan. Isang bagay na hindi niya nakalang marunong pala ang lalaki. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Biro naman ni Bianca habang umuupo. That makes two of us, nakangiting sagot ni Marcos. Pero ang sabi nila, dapat daw spoiled ang buntis. So, I'm trying. Habang kumakain sila, napapansin naman ni Bianca na madalas ang pagtingin sa kanya ni Marcos. Hindi yung dati, hindi yung aloof na Marcos na kilala niya. Ngayon, may lambing, may init, may parang gustong sabihin pero hindi nag-aalangan. Pagkatapos ng hapunan, nagaya si Marcos na maglakad sa garden sa likod ng mansyon. Tahimik ang paligid, tanging ingay ng kuliglig at banayad na hangin ang maririnig. Bianca, bunga ni Marcos, may gusto sana akong sabihin. Napahawak si Bianca sa tiyan niya, kabado. Tungkol saan? Huminga na malalim si Marcos bago tumingin sa kanya. This past weeks, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Alam ko nagsimula tayo sa isang gulo, walang plano, walang malinaw na direksyon. Tumingin to sa bituin bago bumalik ang tingin sa kanya. Pero sa araw-araw nakasama kita, araw-araw nakikita kitang inaalagaan ang baby natin, I realize something. Anong something? Mahina pero kumakabog na tanong ni Bianca. Tumingin si Marcos diretso sa mga mata niya. Seryoso, totoo. I think I'm falling for you. Parang napahinto ang mundo ni Bianca. Marcos, bulong niya. Hindi sigurado kung ano nga ba ang sasabihin. Lumapit si Marcos, marahang hinawakan ng kamay niya. Hindi ko hinihingi ang sagot mo ngayon. Hindi ko rin sinasabi na dapat mahalin mo rin ako pabalik. Pero gusto ko malaman mo na I want to try for us, for our baby, and for whatever this is between us. Dahan-dahan siyang hinila ni Marcos papalapit, hindi para halikan, kung hindi para yakapin. Mahigpit, mainit at puno ng paggalang. Isang yakap na nagsasabing hindi na siya mag-isa. At sa gitna ng malambing na yakap na yon, napansin ni Bianca ang pagtatapat ng puso niya mismo. Bakit parang ayokong matapos ang ganitong moment? At doon niya na-realize na aapektuhan na rin siya.
Kinabukasan, maagang nagising si Bianca. Nakasuot siya ng simpleng dress, medyo maluwag dahil nagsisimula nang lumaki ang tiyan niya. Habang nag-aayos siya ng buhok, biglang may kumatok. "Bianca?" Boses ni Marcos. Pagbukas niya ng pinto, halos mapatigil siya. Nakatayo si Marcos, hawak ang isang tray. May breakfast, may fresh fruit juice at isang maliit na bulaklak na kulay puti. "Breakfast in bed?" Gulat niyang tanong. Umiling si Marcos, nakangiti. "Breakfast for my queen. Ayoko kasing mapagod ka." Parang biglang uminit ng pisngi ni Bianca. Habang kumakain siya, nakaupo si Marcos sa gilid ng kama. Pinapanood siya na parang takot siya na may mangyayari. "Pwede mo naman akong hindi bantayan," natatawa niyang sabi. "Ayoko," sagot nito agad. "Gusto kong makita kung nagugustuhan mong pagkain." Pagkatapos kumain, inalalayan siya ni Marcos na bumaba. Hawak ang kamay niya kahit kaya naman niyang mag-isa. At habang naglalakad sila sa hallway ng mansyon, biglang sumablay ang tapak ni Bianca. Nakakapit siya kay Marcos. Mabilis naman siyang sinalo ng lalaki. "Careful," bulong nito. Halos idikit na ang labi sa tenga niya. Ramdam ni Bianca ang init ng hininga nito, ang tibok ng puso nito na malapit sa kanya. Bigla siyang natigilan, hindi dahil muntik na siyang madapa, kundi dahil nasa bisig na naman siya ni Marcos at hindi niya gustong bumitaw. "Marcos," mahinang tawag niya. Dahan-dahang itinawid ni Marcos ang pagkakahawak niya pero hindi ito agad bumitiw. Tumingin ito sa kanya, yung tingin na parang nangungusap. "Bianca," pabalong nitong sabi. "May sasabihin sana ako kagabi pero hindi ko na nasabi lahat." "Kulang pa?" Tanong niya na nanginginig ang boses. Tumango si Marcos, mas lumapit, halos magdikit na ang noo nila. "I told you, I'm falling for you but the truth is," huminga ito ng malalim. "I think I already did." At bago pa man makasagot si Bianca, marahan, mabagal at buong pag-iingat na idinampi ni Marcos ang labi niya. Isang halik na puno ng pagmamahal, isang halik na nagpabago sa tibok ng puso ni Bianca at sa unang pagkakataon hindi siya umurong. Hindi siya nagulat, hinayaan niya at dahan-dahan gumanti siya ng halik sa asawa. Paglayo nila parehong hingal at pulang-pula ang pisngi. "Marcos?" "Sorry Bianca," bulong ni Marcos. "Hindi ko na napigilan." Umiling si Bianca at ngumiti. "Hindi ko rin napigilan at tama ka. Iisa tayo ng nararamdaman. Mahal din kita, Marcos." Nakangiti naman si Marcos sa narinig bago siya niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, pagmulat niya ng mata, nandun na rin si Marcos sa tabi niya. Nakaupo, hawak ang maliit na libro tungkol sa pregnancy. "Good morning," bati nito at tinalikan siya sa noo. Isang bagay na hindi pa nito nagawa noon. "Ang aga mo," natatawa niyang sabi habang inaabot ang unan. "Ayoko lang mamiss yung first morning na tayo na talaga." Nakangiti si Marcos, parang teenager na kinikilig. At buong araw hindi ito lumayo. Siya ang naghanda ng pagkain. Siya ang naghatid sa kanya sa garden para maglakad-lakad. Siya ang nagmassage sa paa ni Bianca para mawala ang sakit. At tuwing titingin to kay Bianca, para bang punong-puno ang mga mata niya ng init at pagmamahal dito. Ito na ba yun? Ito na ba ang simula nila? Ngunit sa gitna ng matamis na araw, may paparating na problema na hindi nila inaasahan. Nasa veranda sila si Marcos, nakakunot ang noo niya, sunod-sunod, parang urgent. "Call from Dad," sabi nito. Napahinga ng malalim si Arcos at sinagot ang tawag. "Dad, bakit?" Nabuto lang sasabihin niya nang marinig ang sigaw sa kabilang linya. Kahit si Bianca narinig ang boses ng Don. "Marcos, bakit trending ang asawa mo?" Napapitlag si Bianca. "What do you mean trending?" tanong ni Marcos. Nanginginig ang boses niya. "Buksan mo ang social media." Wika ulit ng ama. "Now." Mabilis na kinuha ni Marcos ang phone niya, binuksan ang feed, and there it was. Bianca. Mga agaw, mga posts, mga larawan, mga edited at ang pinakamasakit, picture ni Bianca kasama si Marcos. Kuha nung gabing nagkita sila sa resto bar bago pa sila ikasal, na pinalabas sa third party siya ni Marcos habang engaged pa ito kay Ashley. Hindi totoo to," bulong ni Bianca. Nanginginig ang mga kamay. Nagsimulang bumilis ang paghinga niya. "Bianca, calm down. I will fix this."
Pero bago pa siya mapigilan ni Marcos, sunod-sunod ang alert. Ashley posted a video at sa video na iyon, umiiyak si Ashley, nakatingin sa camera at nagsalita. I don't want to say this, pero iniwan ako ni Marcos dahil sa sekretary niya. Hindi ko alam paano ko haharapin ito, pero sana, Bianca, matauhan ka. Sana hindi ka masaya sa pagwasak mo ng relasyon namin. Parang bumagal ang mundo niya. Nalaglag ang phone ni Bianca, nanghina ang tuhod niya at halos nawalan na siya ng hininga. Marcos, nanginginig niyang sabi, hindi ko na kaya to, hindi ko kasalanan. Agad siyang sinalo ni Marcos, hawak ang mukha niya. Bianca, look at me. Mahigpit ang boses nito. I won't let anyone hurt you. I will protect you, I swear. Pero hindi na nakasagot pa si Bianca dahil unti-unti nang dumidilim ang paningin niya. At bago pa siya mawalan ng malay, narinig niya na ang sigaw ni Marcos. Bianca, baby, stay with me. Bianca! Pagkarating sa ospital, halos hindi makapagsalita si Marcos. Karga niya si Bianca na walang malay. Nangangatog ang buong katawan niya. Doctor, please, someone help her. Sigaw ni Marcos nang dumiretso sa emergency room at agad siyang inalalayan ng mga nurse. Nilatag nila si Bianca sa stretcher, kinabit ng ECG at oxygen at mabilis na inassess ang kondisyon niya. BP niya, bumabagsak, sabi ng nurse. Possible pregnancy complication. Prepare ultrasound and labs, utos ng doktor. Kinabahan siya ng mga sandaling iyon. Hindi niya ma-imagine ang buhay kung mawawala si Bianca. Hindi lamang to kasunduan, hindi na lamang papel. Ito lamang ang babaeng mahal niya. Doc, please save her. Save both of them, bulong niya. Halos hindi na makahinga. Habang hinihintay ang resulta, tumunog ang cellphone ni Marcos. Unknown number. Normally, hindi niya sasagutin. Pero ngayon, kahit ano, kahit sino, baka may kinalaman sa nangyari. Pag-swipe niya, agad siyang sinulubong ng iyak. Marcos, I'm sorry. Boses yun ni Ashley. Nanigas ang panga niya. Ashley, anong ginawa mo? Hindi ako to. I mean, ginawa ko, oo. Pero hindi ko gustong lumala, I swear. Hindi ako nakapag-isip ng plano. What plan? Humikbi si Ashley, humagulhol. I didn't want to ruin her. Hindi ko gusto nasaktan si Bianca. Hindi ko gusto nasaktan ka. Ashley, tell me everything. Ang daddy ko. Nangangatog ang boses niya. Nang malaman niyang buntis si Bianca, nagalit siya. Dahil ibig sabihin nun, pangmatagalan na kay ni Bianca Marcos at luging-lugi na siya sa negosyo ng pamilya namin. Napakayom ng kamao si Marcos. Your father used you? Pinilit ka na gumawa ng gulo? Hikbi ni Ashley. Marcos, sinabihan niya akong kausapin ka ulit. Piniting bumalik ka sa akin at kapag hindi, mawawalan kami ng lahat. Pero hindi ako pumayag. I went abroad para makalayo pero nung nalaman niya na buntis na yung Bianca, sinimulan niya na ang smear campaign. Yung video, pinagawa niya sa akin, yung trending. Lahat, nilagyan ng budget para siguradong sisikat. Pero Marcos, hindi ko ginusto. Natatakot lamang ako sa kanya. Sinabi kong hindi na ako babalik sa'yo pero pinipilit niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Marcos. Ashley, alam mo ba na delikado ang lagay ni Bianca ngayon dahil sa gulong ginawa ninyo? Marcos, I'm really sorry. Pero bago pa siya makasagot, lumabas na ang doktor. Dahil sa gulong ginawa ninyo. Marcos, I'm really sorry. Lumabas ang doktor. Mr. Mondragon? Agad siyang tumayo. Halos matumba na sa sobra niyang stress. Doc, kamusta ang asawa ko? Ang baby namin. Huminga na malalim ang doktor. Good news, stable na si Bianca. Nag-collapse siya dahil sa severe and elevated blood pressure pero naagapan namin. Bumagsak ang balikat ni Marcos sa pag-ahon ng hininga. Napaluha. Thank God. Pero, dagdag ng doktor. Napatingin si Marcos, muling kinabahan. Her pregnancy is high risk. Hindi po pwedeng ma-stress. Hindi po pwedeng mapuyat. Hindi po pwedeng mabigla. At pinaka-importante, hindi dapat umiiyak o kinakabahan. Kapag naulit ang nangyari, maaaring maapektuhan ng bata. He caused this. The world caused this. Ashley's family caused this. Aalamin namin kung maaari na siyang umuwi bukas. Pero for now, bantayan mo siya. Protect her at all cost. Yes, Doc, I will. Seryosong saad ni Marcos. Habang natutulog sa Bianca, pumasok naman si Marcos sa loob ng kwarto. Lumapit siya,
Dahan-dahang hinawakan ang kamay nito at bumulong. Bianca, hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Hinalikan niya ang likod ng kamay nito. I will protect you and our baby, even if I have to go against the world. Pagmulat ni Bianca sa ospital, ramdam niya agad ang bigat ng puso niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdamin niya para kay Marcos. Lumingon siya sa tabi at nandoon si Marcos nakaupo, hawak ang kamay niya. Ngunit napansin niya ang kabalahang nakatago sa mga mata niya. Parang alam niya na lalapit siya, ngunit natatakot siya na lumapit. Marcos, mahina niyang tawag at biglang nagulat ng sarili niyang pagkilos. Ayoko na maging pabigat. Para sa'yo, sa baby, sa lahat. Napahawak ang kamay ni Marcos sa kanyang mukha, dahan-dahan. Bianca, hindi ka pabigat. Hindi kita iiwan. Hindi ka kailanman pabigat sa akin. Mahal kita at ang mahal ko'y ikaw at ang anak natin. Ngumiti si Bianca, ngunit nanginginig. Pero Marcos, natatakot ako. Paano kung may mangyari? Paano kung maging mahirap sa atin ang sitwasyon? Hindi mo kailangan pang mag-alala tungkol sa akin. Ako ang bahala. Ang importante, ligtas ka. Ipaglalaban kita tulang sino man ang makakagulo sa pamilya natin. Seryosong saad ni Marcos bago hinalikan sa noo ang asawa. Kinabukasan, determinado si Marcos sa tanggapin at tapusin ang gulo. Pinuntahan niya si Mr. Castro, ang ama ni Ashley. Sir, panimula ni Marcos. Gusto kong humingi ng paumanhin sa iskandalong nangyari sa amin noon ni Ashley. Napahinga si Mr. Castro ng bahagya. I see, Marcos. Sorry din sa nagawa ko, lalo na't problemado ako at pati anak ko nasaktan ko siya. Lalo na ang asawa mo, kamusta na siya? She's fine. At gagawin ko lahat para protektahan sila ng anak ko. Pero gusto ko rin na tulungan ang inyong negosyo. Naiintindihan ko ang pagkalugi nangyari. If you allow me, tutulungan ko kayong makabangon. Matagal na nanahimik si Mr. Castro bago ngumiti ng bahagya. Alright, Marcos. Thank you for taking responsibility. Samantalang si Ashley ay nagdesisyon na dumalaw na sa ospital. Lumapit siya kay Bianca. Bianca, I am really sorry. Sabi niya, hawak ang kamay ni Bianca. Hindi ko dapat ginawa ang video. Hindi ko dapat ginawa ang eskandalo. Masaya na ako sa abroad pero hindi ko matanggihan si Papa. Hindi ko rin sinadya na masaktan ka o ang baby. Ngumiti naman ng bahagya si Bianca. Ashley, mahalaga sa akin ang kapayapaan ngayon at alam kong hindi mo ginusto at ako ang may karapatan na humingi ng tawad sa iyo. Nang dahil sa akin hindi natuloy ang kasal niyo ni Marcos and I'm really sorry. Naiiyak na saad ni Ashley. Kinalimutan ko nang nangyari at naka-move on na ako, Bianca. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Papa, hindi ko gagawa na bumalik pa ulit dito. Huminga si Ashley at nagpakita ng phone. Deleted ko ng lahat. Wala nang bakas. Ngumiti si Bianca. Salamat, Ashley. Sana maging maayos sa tayo. Ngumiti rin si Ashley. Yes. At sana maging payapa ang puso ni Bianca dahil sa wakas wala na siyang kinikimkim na guilt sa puso niya. Mas magiging maayos na ang pamilya nila ni Marcos. Makalipas pa ang ilang buwan, dumating ang araw na pinakihintay ng mag-asawa. Pagkatapos ng ilang oras na pagtutulungan ng doktor at ng mga nurse, dumating ang pinakamagandang sandali. Isang malakas at malusog na iyak ng isang sanggol ang sumalubong sa kanila. Congratulations, Mr. and Mrs. Mondragon, wika ng doktor. Sa unang pagkakataon, hawak ni Marcos ang maliit na kamay ng anak nila ng babae na pinangalanan niyang Beatrice, habang si Bianca naman ay nagpapahinga at pinagmasdan siya na may mga luha sa mga mata. Hello baby, welcome to the world, bulong niya, puno ng pagmamahal. Hindi na napigilan pa ni Marcos ang tuwa. Halos magwala na ang puso niya dahil sa saya. Niyakap niya si Bianca at halos magkasabay silang umiyak sa sobrang dami ng emosyon. Pagdating ng mga magulang ni Marcos, masaya ang mga ito na lumapit sa mag-asawa. Niyakap din nila si Bianca at ang baby, sabay ang pasasalamat sa Diyos. Ang sarap damhin na may apo na kami, sabi ng ama ni Marcos habang hinahaplos ang ulo ng baby. Ang cute! Dagdag naman ng ina niya habang napapangiti sa bawat ngiti ng bata.
Si Marcos, hawak ang baby sa bisig, ay nakatingin sa asawa. Bianca, thank you for giving me the greatest gift of my life. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya natin sa kahit ano paman. 1 taon ang matuloy na lumipas. Nagdesisyon si Marcos na muling mag-propose ng kasal kay Bianca. Ngayon, hindi para sa kontrata, kung hindi para sa tunay at ganap na pag-ibig. Sa isang engrandeng kasal, nandoon ang lahat. Magulang ni na Marcos, si Bianca, mga kaibigan at si Ashley, kasama ang nobyo niya na masaya sa sariling buhay. Sa unang pagkakataon, naglakad si Bianca sa aisle, hawak ang kamay ng tatay niya at sinalubong ni Marcos ng ngiti at halik sa labi. Bianca, I love you so much. I love you too, sagot ni Bianca, habang ang mga luhay punong-puno ng saya at pagmamahal. At sa gitna ng masayang kasalan, ramdam nila ang init ng pamilya, ang pagmamahal. Kahit busy sa negosyo, sinigurado ni Marcos na may oras siya sa pamilya. Ramdam nila ang init ng pamilya, ang pagmamahal. Kay Bianca, sa baby nilang si Beatrice at sa magulang niya. Ang kanilang kwento mula sa gulo, kasunduan, takot at problema ay natapos na isang masaya, kilig at panghabang buhay na pagmamahalan. Hindi man naging maganda ang simula ng kanilang pagsasama, pero sa huli na naig pa rin ang pagmamahal, lalo na at silang tinadhana para sa isa't isa. At labis ang kaligayahan nila dahil kasama nila ang sentro ng pagmamahalan nila, ang kanilang anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.